Dahan-dahang sinusuong ng lalaking ito ang gatuhod na baka. Karga niya ang 65 taong gulang na ina. Kailangan siyang dalhin sa bayan para mapacheck up sa doktor. Pero dahil hindi makapasok ang sasakyan sa binabaha nilang kalsada, walang ibang paraan kundi bitbitin ng lalaki ang senior citizen papalabas ng kalsada. Ang tatay naman na ito, naabutan ng resibo na isinasakay sa lumang styrofoam ang mga anak. Pauwi na sana ang mga bata mula sa eskwelahan pero hindi na raw kakayanin ng bota ang taas ng tubig na naipon sa daanan. Mahirap na raw ito kasi hindi naman mo gawa ng tama ng kalsada eh. Sanay na ako kami sa bahar ito. Dapat yung tama lang na kalsada. Hindi hanggang leg eh. Sobra naman ako sa taas yan eh. Ay paano yung mga bata? Ganito na lang kami. Ang inirereklamo ng mga residente sa resibo, ang road with drainage project na ito na nagkakahalaga ng mahigit 23 million pesos para protektahan ang lugar sa matinding pagbaha. Sinimulan daw ito ng Department of Public Works and Highways Marathon itong taon. Sa loob ng mahigit 3 buwan, ito ang itsura ng kalsada ngayon. Nakalitaw ang mga bakal at hindi sementado ang kalahati ng daan. Higit sa lahat, dahil hindi na pantay ang kalsada, naipon na ang tubig sa mga gilid na eskinita. Wow! Drainage project daw pero nagdudulot ng baha. Ang tubig stagnant lahat. Walang pupuntahan kasi hindi nga properly planned. Pero hindi lang isang kalsada ang kanilang inireklamo. Maging ang bypass road na nagkakahalaga ng mahigit 60 million pesos. From diversion road to rough road, real quick yarn. Sa pag-ikot ng resibo sa lugar, nagsilabasan ng iba pang mga residente para ilabas ang kanilang hinaing. Mahirap po kasi katulad ko, naghahanap buhay ako. Ito kami yung solusyon. Maraming paperwisyo. Na resibuhan din ang magkakapitbahay na nagbabayanihan sa paggawa ng alternatibong daanan. Pero maya-maya pa, nahulog sa baha ang isa sa mga residente. Uy! Yan, nadulas. Ayan, ano ginawa nila? Nagkakaroon ng mga sakit ng mga bata rito. Aksidente pa rito. Kagaya niya, misis ko. Edad ko 70. Kaya ako nagretiro sa trabaho sa abroad. Para magpahinga. Tingnan nyo, ginawa nyo sa amin. Kung sino man ang kontraktor dito. Sino ba ang kontraktor dito? Hindi kami in-inform. Dapat pinag-meetingan, lahat ng residents dito, pinag-meetingan. Nakita nyo, misis ko, bumalik tayo. Benta nyo sa akin bahay nyo. Dito kayo tumira. Sa panayam namin sa isa sa mga residente na si Aisha, hindi na raw biro ang abalang dulot ng hindi matapos-tapos na proyekto. Bawat ulan po, pataas po siya ng pataas. Ibig po na dati walang tubig, ngayon hindi na po nawawala, tumataas pa siya. Dagdag pa niya, nagiging banta na ito sa kanilang kaligtasan. Yun po yung lagi sinasabi, antayin nyo bago matapos. Paano po namin naantayin na ang matapos? Eh, eto na po na isa-isa nang lumalawit ang problema. May na-aksidente na po. 3 na po namatay sa dulo. Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso, para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.